Apparently, mga kotsero, merong, di ba, itong si Risa Ontiveros. Ito si Risa Ontiveros. Merong resolusyon na ipinasa sa Senado nitong nakaraan, di ba? Ano ba yung kanyang yung kanyang resolution? Ang kanyang resolution, mga kotsero, ay imbestigahan yung gentleman's agreement dyan sa West Philippine Sea. Ay, sorry, di pala ako nakapag-shoutout sa mga nag-super chat. Shoutout kay Rona Suzuki, kay Sports PH, kay Dea Generalao, kay Captain 11th Division bilang isang documentation specialist bagsak sa quality control. Isa itong patunay na may maisisi lang ang mga animal na yan. Ito ba yung sa kanina, yung kay Maharloka? O buti may documentation specialist tayo dito, di ba? Tapos si Roselia Van Den Daile, salamat sa iyong super chat. Kay Elco Rufina, Lyra Brunner at kay Ori Gonzalez, salamat sa inyong super chat. At sa Facebook, salamat kay Yubi, Mary Lou Singson, kay Rubin, Ma'am Celila Valverde, kay Hanliden Valdez. Ayan, salamat po sa inyong mga pa-stars. Okay, punta ngayon tayo sa topic. So ayun na nga, mga kotsero. Di ba si Risa Ontiveros ay mayroong isinumite na resolusyon para imbestigahan yung gentleman's agreement na yan. Ito nga yun. Papakita ko sa inyo yung balita. Ayan. Treasonous. Ontiveros seeks Senate probe on Duterte-China gentleman's agreement on West Philippine Sea. Ayan. Alam nyo, mga kotsero, dapat kay Senator Amy to eh. Dapat kay Senator Amy to. Alam niyo kung bakit? Si Senator Amy po kasi, siya ang chairman ng Committee on Foreign Affairs. So, ibig sabihin, mga kotsero, kapag Committee on Foreign Affairs, anything na related sa pakikipagrelasyon natin sa ibang bansa, kasama dyan, pati ang conflicts with other nations, ay kasama sa kanyang kasama sa kanyang purview ng kanyang trabaho. Oo. Ang problema, mga kotsero, dahil ayaw gawin ni Senator Amy yung trabaho niya, iti-take advantage si Risa Ontiveros dahil syempre grandstanding. Pero mga kotsero, ito yung mga bagay na nasisira ito yung mga bagay na magbabalik sa mga dilawan sa kapangyarihan. Yung pag-i-ignore ng mga politiko na hinalal natin sa mga bagay na dapat binibigyan nila ng pansin. Ngayon, tulad niyan. Ay, bago pala tayo pumunta sa next topic natin, as usual, kailangan magpasalamat tayo sa ating mga kaibigan sa Sendwave! Kaya yan, mga kotsero, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, may pwede tayo magpadala ng inyong mga remittance sa Sendwave. Gawin nyo lang, i-download nyo yung Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo, at pwede kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code ng Coach Jared, pwede kayo makakuha din ng $20 free credit sa inyong unang padala. Kaya gamitan na si Sendwave for all of your remittance needs. Ito, tulad nito, dapat si Senator Amy itong trabaho niyan eh. Kaso hindi. Hindi sorry. Iti-take advantage nung kabila. Sana si Senator Amy tumatrabaho nito para nasusuportahan naman natin siya. Kaso hindi eh. Wala eh. Tiis-tiis lang daw, di ba? Sabi ni Senator Amy. Tiis-tiis lang daw eh. Treasonous daw yan. This gentleman's agreement is treasonous, sabi niya. Actually, pinagtatawanan nga dito si Risa Ontiveros ng mga Duterte Balahura supporters. Sinasabi nila, bakit daw sinabing treasonous? Kailangan may act of war para maging treasonous. Tama naman yun. Totoo naman yun. Kailangan may act of war para masabi mo ang isang bagay ay treasonous.
Kaya dapat Senator Risa Ontiveros, ang tamang ginamit mong word ay seditious. Seditious ba? Ano bang tamang word? Sabihin niyo sa amin. Seditious ba ang tama? Sabihin niyo kasi sa amin. Paano mo maika-characterize ang isang presidente na tinraidor ang sarili niyang bansa? Yun na lang. How will you describe a president who swore an oath to protect the Philippines and the Constitution of the Philippines, and siya mismo ang gumawa ng secret agreement that is grossly disadvantageous to the interest of the Philippines? Anong tawag doon? Traidor? The audacity? The audacity. Di ba ang tawag doon? Kasi that's exactly what Digong did. Yun ang ginawa ni Digong during his time. Nung ginawa niya yung gentleman's agreement na yan, he acted he betrayed the state that he is representing. Kaya nga mga kotsero, nagbabago na sila ng kwento. Nung una, tahitahimik sila nung nagsasalita si Harry Roque tungkol dyan sa gentleman's agreement na yan. Ngayon, todo deny na sila. Diba? Todo deny na sila dyan eh. Ano yun? Inunahan ni Senator Amy. Dapat siya nga nag-iimbestiga nito, diba? Dapat siya nag-iimbestiga nito eh. Assertion on Duterte's gentleman's agreement with China exaggerated. Exage lang yun. Kayo maniniwala dyan. Ang OA naman. Naalala niyo yun? Tinapik na natin yun eh. OA naman. Exage naman daw ng reaksyon, sabi. OA naman daw. Grabe. Sino kaya yung OA? OA sa katahimikan. Never pa nagsalita. Puro spokes ang nagsasalita para sa kanya. Kailan lang magsasalita si Digong? Pagtatawagin niyang bangag si Bongbong? Pagtatawagin niyang adik si Bongbong? Pagtatawagin niyang may toyo si Apo Lakay? Doon lang siya nagsasalita. Ayop. Diba? Siguro, Senator Amy, ang magandang idea, may have a suggestion for you. One of these days, sakay ka sa Unaiza Mayfor. Sama ka. Tingnan natin kung anong OA. Sama ka sa Unaiza Mayfor pag naayos siya. Pag nagro-remission ulit, sama ka. Or kapag yung BIFAR nagkaroon uli ng scientific research dyan sa may Sandy K4, pag sama ka rin, tingnan natin kung how you will fare kung merong helicopter sa ibabaw mo na bumubuga ng hangin sa inyo. Try mo kasi. Kawawa naman eh. Kasi kawawa naman yung mga sinasabihan mo ng OA. See? Ngayon, gusto na nilang todo deny na pala sila ngayon. Diyan. Sabi ni Panelo, willing naman daw siyang humarap sa Senado. Willing siya. Saan may balita ko? Ba yun? Hindi. Saan yung kinuha kong balita? Ay, wala pa dito. Bakit wala dyan? Wait lang ha. Wait. Ito yung sinabi ni Panelo. Ay. Yan. Ako pinatawag ako, bakit naman hindi? He is the former president.
Ayun, hindi ko lang. He has to answer that for himself. Tinawag na publicity ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang nakaambang investigasyon sa Senado kaugnay ng umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Naghain kamakailan si Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros ng resolusyon na layong maimbestigahan ng komite sa Senado ang sinasabing kasunduan. Anong basis mo? Yung gentleman's agreement, ikaw mismo nagsasabi, if true. O ibig sabihin, hindi ka nga sigurado eh. Sinabi na nga walang gentleman's agreement eh. Publisidad lang yun. In aid of grandstanding. Wait lang. Paano nakakasiguro na merong agreement? Sinabi na nga na wala. Sabi nyo, wala. Sabi nyo. Sabi mo, Panelo. And according sa'yo, sinasabi rin ni Digong. Hindi naman nagsasalita si Digong eh. Pero according sa'yo, sinabi din ni Digong na wala. Ba't iba yung sinasabi ni China? May nagsisinungaling sa inyong dalawa. Ba't iba yung sinabi ng Chinese official sa kanyang interview? Paano yun? O natin tanungin muna si Panelo, si Harry Roque kasi alam naman natin sasabihin niya meron eh. Si na lang. Si Chinese source nyo. Ibig sabihin, well, si Chinese Communist Party naman, sinungaling naman talaga yun. Pero, do you think they'll make this up? Sa dinami-dami ng agreements na ginawa nyo, simula 2016 hanggang 2022, ibig sabihin, walang napag-agrihan tungkol sa Ayungin Zone? Really? Ba't yun ang kiniklaim ng China? And it's mga kotsero, it is very specific. Hindi siya yung katulad ng mga sinasabi dati na nangako ang Pilipinas na tatanggalin ang BRP Sierra Madre. Hindi ganun yung claim. The claim was this. According to the Chinese source, Chinese official, there was an agreement between China and the Duterte administration. It is very specific. Ang problema, dahil nga gentleman's agreement, walang papel. Kaya yung partido nila Panelo, partido ni Xi Digong, doon sila umaangkla. O pag sinagot mo ng ganun, anong sasabihin? May ebidensya ka ba? May papeles bang pinirmahan? Yan. O di doon sila umaangkla. Kaya malakas ang loob nila ngayon magsalita. Walang gentleman's agreement. Bakit? Walang papeles eh. Kwento-kwento lang yan eh. See? Kaya ang lakas ng loob nila ngayon mag-deny. Pero nag-deny ba sila nung una? Hindi. They did not deny. Ngayon lang sila nagde-deny. Nung nalalabel na si Digong na Judas. Ngayon lang sila nag-deny. So, I'll take it with a grain of salt. Sa kabila nito, handaan niya ang dating opisyal na humarap sa pagdinig sakaling ipatawag ng Senado. Gayunman, hindi siya sigurado kung handa rin si dating Pangulong Duterte. Iginiit din ito na walang anumang kasundo ang pinasok ang dating Pangulo kaugnay ng West Philippine Sea. Ang sinasabi ni Presidente Duterte, I did not enter into any gentleman's agreement whatsoever. O so lahat yun. Nakausap din umano niya ang dating Pangulo kagabi at inalala ang naging pulong nila noon kay Chinese President Xi Jinping kung saan binanggit umano ni Duterte ang 2016 arbitral ruling. Sabi niya may arbitral ruling kaya ang gagawin ko, pupunta kami dyan, kuhukay kami ng hahanap, gagamitin natin yung whatever natural resource we can find. Yes. Nagulat kami sa reaction ng nung kabila. Sabi niya, do not force that. Because if you force it, there will be trouble. Siya kami lahat eh. Sabi mo trouble. Ang nagsalita po, Si President Xi. siya mismo. Oh. Sabi, Kala ko ba I love Xi Jinping?
So ngayon parang pinapalabas nyo na naipagbanggaan si PRRD, si ex-PRRD kay Xi Jinping. Parang di yata nakakapaniwala yung ganyang claim. Kasi iba yung resulta eh. Iba kasi yung resulta. Iba yung resulta eh. Tsaka iba yung mga declaration noon. Mahal na mahal niyo si China noon. Hindi ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwala. Ano, nung una, mahal na mahal niyo si China tapos biglang sabi niyo. Pero sige, mamaya. Tapusin natin. Naman ni Presidente, we do not want trouble. Sabi niya, kung hindi tayo magkasundo, edi let's have peace. Ngunit para kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, maigi na rin mapag-usapan ang issue sa Senado para mas mabigyang linaw na mapatotoo man o hindi ang naturang kasunduan basta't walang formal na kasulatan o anumang patunay, wala itong bisa at hindi dapat ito pairali ng Pilipinas. It is a he said, she said scenario. So, mga ganyang scenario, void na po yan. Lalo na binabind nyo po ang isang bansa. That is void. Kaya nga, mabuti na rin to kung may hearing tayo na ganyan, maklaro natin yung mga ganyan so that future leaders will not even attempt to do this. Sakaling ipatawag si Roque sa Senado, dapat anyay maging handa ito sa ebidensya na magpapatunay sa naturang kasunduan. Kung si Harry Roque ang source ng lahat ng ito, let him be ready with this proof or evidence so that he can convince us that there is really such an agreement. Pero if it is only the word of Harry Roque, I will remain unconvinced that there was ever an agreement. Sagot naman ng dating presidential spokesperson, well, ang ebidensya nasa balita lahat. Lahat naman ng mga sinasabi ko, nabalita noong 2017 pa. So all you have to do is type China, Philippines, no new development 2017. Lalabas lahat yan. Alright. So hindi na ako kailangan humarap dyan eh. Pero sinasabi nila sikreto yan. Wala naman sikreto dyan. It was an agreement to maintain status quo and it worked dahil mas mapayapa yung relasyon ng Pilipinas at China noong mga araw na yan. Harleen Delgado, UNTV. Ano na nangyayari sa inyo? Kayo-kayo na nag-uunsihan. Diba? Good luck. Good luck sa inyo. Sila na nag-uunsihan eh. Tingnan natin yung sinasabi ni Panelo. Tiyata yun eh. So sabi niya, Duterte asserted West Philippine Sea ruling in first meeting with Xi. Okay lang ba nangyari yung first meeting na yun? We don't know. Kailan ba nangyari yung first meeting na yun? 2019. Panelo was referring to Duterte and Xi's bilateral meeting in Beijing in 2019. Ayan. Tingnan natin. Yung bilateral meeting na yan. And then, hindi yan. Huwag mo na yan to. Ayan. August 30, 2019. Baka ito yun. Guys. Xi rejects PH win in South China Sea as Duterte insists binding arbitral ruling. Pero mga kotsero, this is not the first time they met. Alam naman natin na nag-meeting na sila ilang beses na prior to this. Nung isang beses lang. Kailan ba to? Kahapon lang, di ba? Mayroon tayong meron akong pinakita sa inyo. Nahuli natin sa isang clip ng UNTV. 2018 sa BAO Forum. Bawa Forum. Tingnan ko nga, baka makalkal ko ulit. 2018. Forum. Ito nga. Nagkaroon silang bilateral meeting noong 2018. This is not the first time. Meron pang iba. Ito pa nga yun. Ay, ano ba to? Ba't walang picture?
Anyway, pero nabalita siya sa RTVM pa to. April 10, 2018. President Rodrigo Duterte held a bilateral meeting with President Xi Jinping at the People's Republic of China on the sidelines of the Boao Forum for Asia Annual Conference 2018. 2018 pa to. Yung I Love Xi Jinping, parang 27 yata yun eh. 2017 yata yun eh. Oh, 2018 din. Same. Sa same conference na pala sinabi. April 10. So sa same conference na yan, mga kochero, sinabi ni Digong kay Xi Jinping, I love Xi Jinping. Tagal. Ay, shucks. Mali. Ano nangyari? Ayan. I love Xi Jinping. Sa same conference pala yun. Same conference pala siya. Ayan, I love Xi Jinping. I simply love Xi Jinping. He understands my problem and he is willing to help. Sabi niya. I love Xi Jinping. So, ibig sabihin, mga kochero, itong sinasabi na to ni Panelo, hindi ito yung first time. Meron pang mga nauna. 2019 pa to eh. Pero ito yung first time na binanggit ni Digong yung arbitral ruling. Ayun. Yun yung first time. Yun yung first time na nabanggit na yung arbitral ruling. So, ibig sabihin, from 2016, 2017, 2018, wala siyang kuda tungkol sa arbitral ruling. Wala. Hindi niya inilaban yung arbitral ruling. From 2016, 2017, 2018. Noong 2019, siguro napapansin niya, parang hindi yata natutuloy yung mga investments na pinangako ng China. Parang may mga pangakong napapako. O, di minention niya yung arbitral ruling. LQ sila nito. Baka LQ sila. Ayan, no? It was final and binding and not subject to appeal. Yun ang sinabi ni Digong. Sabi ni Panelo. Si Panelo din pala yung nandun eh. However, Xi refused to recognize the ruling. President Xi reiterated his government's position of not recognizing the arbitral ruling as well as not budging from its position. So, anong ending? Ito. Both President Duterte and President Xi agreed that while their variant positions will have to remain, their differences, however, need not derail nor diminish the amity between the two countries. Okay. So, hindi pala pinaglaban. Hindi pala pinaglaban. O, di no sinabi ni Xi Jinping, ayoko. Sabi niya, sabi ni Digong, ayaw mo? Sige, change topic tayo. Niyabang pa ni Panelo. Ano ba? Hindi naman, akala ko naman pinaglaban ni PRRD. Ni ex-PRRD yung Pilipinas dyan. Hindi naman pala. Akala ko may paglalabang na ganap. Wala pala. Sinabi lang, sinabi kanina ni Panelo. Sabi niya, there'll be trouble. If you insist on that, there'll be trouble. Anong sinabi ni Digong? There'll be trouble, ha? Okay, change topic tayo. Ayaw mo pala eh. Doon tayo sa gusto mo. Parang siya yung under-desire na asawa. Doon tayo sa gusto. Ayaw mo net. Doon tayo sa gusto mo. Nasaan na yung tapang? Anyari sa tapang, boy? Galing. Binida mo pa, Panelo. Palpak din pala. Akala ko naman, pinaglaban. Hindi naman pala. Grabe. Pa naman yan. Kinantahan, baby kalma. Baby kalma. Baby kalma. Diyos ko. Kala ko may yabang lang pala.
Yabang lang pala, boy. Akala ko merong may paglalabang naganap eh. Wala palang naganap na ganun. Tapos syempre, si Harry Roque, pinagpipilitan pa rin niya na meron talagang usapan. May deal. May deal. May deal talaga. Walang ganun. Wala yung sinasabi ni Panelo, may deal talagang naganap. Yun lang. Yun lang. May problema kayo ngayon. Hindi kayo magpareho ng kwento. Yun ang problema nyo. Hindi kayo pareho ng kwento eh. Anong gagawin? Diba? Duwag talaga, guys. Duwag talaga si Digong. Duwag. Puro puro yabang, angas, ganun. Yabang, angas lang, pero duwag. Duwag talaga. Okay lang yun. Kaso, ang problema, binild up na parang siya yung napakatapang na presidente, etc., etc. Ano na yun? Papakita ko kayo ng tapang. Ito. Sabi ni PBBM sa South China Sea aggression, hindi pwede magpikit mata na lang tayo dyan. Hindi pwede mag-type mata tayo dyan. Hindi pwede. Sabi ni PBBM. Nakakahiya naman sa strong president nyo, mga DDS. Yung weak president, marunong tumayo sa sa kalaban. Yung strong president nyo, baby kalma. Sabi ni PBBM, kasi bumisita sa kanya si yung bagong ambassador ng Japan, bumisita sa nag-courtesy call. Nag-usap daw sila, ang sabi, when it comes to foreign policy that we analyze geopolitics, this is the most important thing, sabi ni PBBM, that we must find a way to keep it, yung WPS, at peace. That is what the Philippines will always work for. However, we also have to respond to the actual situation on the ground. Kailangan doon natin rumesponde doon sa mga katotohanang nagaganap doon sa West Philippine Sea. They cannot cover our eyes and pretend that nothing happened. Kasi ganyan ginawa ni Digong eh. Nagpikit mata siya eh. Ganyan din ginawa ko kay Digong. Pikit mata ako sumuporta kay Digong noon. Kahit hate na hate ko ang China. Sige, pagbigyan natin ang China. Kasi nangako ng 24 billion, 26 billion eh. Baka matuloy. Awa ng Diyos, less than 5% ang natuloy. Imagine, sinuko ni Xi Digong ang mga karapatan natin dyan sa West Philippine Sea para sa $26 billion na hindi naman natuloy. Barya-barya lang ang nakuha. In fact, at this point in time, last I read, may utang ang Xi Jinping, ang China, sa kanyang sariling BRICS. Bakit? Kasi wala na silang pera. Magkano ang utang? 50 billion US dollars. Half of that is from the Philippines. Kasi sa atin, nasa 26 billion. Total 50 billion US dollars. Patay. Kaya sabi ni PBBM, Marcos Jr. welcomed Japan's assistance to the Philippines in terms of equipment and training as very important, especially if supported by other allies like Australia, United States, Japan, and South Korea. Sabi ni PBBM. Sabi niya, that's all we wish for, and so we are happy that once we try to do what we have, to do that, we have you as part of it. Yan ang sinabi ni PBBM. Kaya sa bagong ambassador natin sa Japan, sa bagong ambassador ng Japan dito sa Pilipinas, si Endo Kazuya, nung siya ay bumisita sa Malacanang. Tapos ito, buti pa yung weak president, mga kotsero. Buti pa yung weak president nila, na tinatawag nilang weak president, nakikipag-usap sa ibang bansa para ipaglaban ang soberenya natin.
PH-US Japan to tackle West Philippine Sea incidents at Tri-Summit. Imagine mga kotsero, next week to April 11. So we will get more information as it comes next week. Pero this is the first time that the Philippines is going to involve itself in a pseudo-NATO. Baka ito na yung pagbuo ng Asian NATO Hindi natin alam. But it's a possibility. Baka ito na yung pagbuo ng Asian NATO. Ang pangit, no? Asian North Atlantic Treaty Organization. Ano bang magandang tawag doon? ATO? Asia Treaty Organization, ATO. Yan. Philippines, US, and Japan. Sabihin na naman ng mga DBS, ayan na yung sinasabi, magkakagera na sa Pilipinas kasi si China. Akala ko ba, naniniwala kayo na si China is a benevolent superpower? Akala ko naniniwala kayo si China is a benevolent superpower. Bakit sila pupunta sa gera? Benevolent nga sila mabait, mapagbigay. Tigilan ako. Pati kayo, hindi kayo naniniwala sa sarili niyong propaganda Sa yato, hindi, kapag Southeast Asia, hindi kasama ang nun. Ang South Korea at Japan, di ba? Kailangan kasama yung Japan, South Korea, ASEAN, Australia. Regional yun Dapat regional yun. So, IPTO, Indo-Pacific. Pwede. Yan. Pwede yan. Anyway. Yato dati na panahon ni FEM. Okay. Southeast Asia lang. So baka yun yung sa ASEAN. Anyway. Going back. So yun nga. So mag-uusap daw. Sabi ng DFA natin, we can expect a discussion on the recent incidents. The joint vision statement is still under discussion. But we can expect an alignment of views among the three countries on the recent incidents on the West Philippine Sea. Yan ang sinabi ni ng ating DFA USEC Hans Mohaimin Siriban kanina. So the main goal is to deepen first and foremost the natural strengths that we have had, that we shared over the years. Japan and the United States have been our long traditional allies and partners not only in defense and security but also in economic cooperation. Alam niyo ako, mas interesado ako dito sa economic cooperation, mga kotsero. The more we can de-risk ourselves from China, the better. And when I say de-risk, mga kotsero, ibig sabihin, hindi tayo ganun ka-dependent kay China pagdating sa ekonomiya. Mas maganda para sa Pilipinas. Sa totoo lang. Sana nga magpatuloy pa to Of course, in the present environment, this trilateral summit is significant to help further promote dialogue and peace in the region. These are countries that share the Philippines' goal in promoting an international rules-based order and to promote peace and stability in the region. So next week to. Syempre pag-uusapan dyan yung yung security. Pero may mga dagdag pa critical and emerging technologies, climate change, clean energy, supply chain, promoting peace and security in the region. So that's the hope. And hopefully, mga kotsero, mag-benefit ang Pilipinas dito sa strategy na to na ginagawa ni PBBM. And another strategy, mga kotsero, na medyo on the related sa security side. Ito. Tokyo is in talks with Manila over sending troops to the Philippines. Uy! Bagong version ng VFA but with the Japanese. Turning Japanese. I am turning Japanese. Ayan. Kasama. Mga Japanese naman. Tokyo and Manila have discussed deploying Japanese forces in the Philippines as the countries near agreement on several security pacts aimed at boosting regional deterrence against China, according to one of the Southeast Asian nation's senior diplomats. Yan ay sabi ni
Jose Manuel Romualdez, yung Babes Romualdez. Nagsabi. Philippine ambassador to the US said Manila and Tokyo were close to signing a reciprocal access agreement. Malapit na pala. Nung nagpunta dito si Prime Minister Kishida, pinag-uusapan pa lang yung content noon. As in, mga content lang. Wala pa yung pirmahan. Pero ngayon mukhang malapit na yung pirmahan, guys. So, hindi ito with America. This is with Japan naman. Mas malapit sa atin to. Ilang oras lang ang Japan sa Pilipinas? 4 hours by plane? Mas malapit. Romualdez said the two nations had discussed deployment of the troops on a rotational basis. Parang EDCA. An arrangement similar to that under which the US maintains military forces in the Philippines despite the country's constitutional prohibition on permanent deployment. So, yun. So, iikot. Rotational siya. Okay? Tapos, the ambassador in Manila was considering all the aspects of our relationship with Japan, and certainly that's one of them. So, this is a development na ito ay kakatakot talaga ng China to, mga kotsero. Sigurado. Lalo na kapag na-join pa sa South Korea. But I'll see all of you tomorrow, mga kotsero. Okay, sa ating next Jarrett Live. Please don't forget to like, share, and subscribe. And once again, I'll see all of you tomorrow. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?